Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nagulat at walang masabi si Whitney nang malaman niya na ang mga damit na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa $10,000. Gayunpaman, marahil dahil ang salesperson sa shop ay gumawa ng isang kaguluhan sa kung paano ang regalo ng babaeng iyon kay Gerald ay napunta sa mga kamay ng isa pang dalaga. Si Whitney ay masyadong nahihiya na banggitin ito ngayon. Ngayon lamang niya nalaman na siya ay talagang mahirap. Sa katunayan, palagi niyang iniisip kung saan nagmula ang lahat ng kayamanan ni Gerald. Ngayon, may katuturan na ang lahat. Tulad ng sinabi ni Gerald sa kanya sa online, mayroon siyang patron. At hindi lamang iyon, hinatid pa ni Jen si Gerald gamit ang isang Benz. Noon, Ferrari ang nagtahatid sa kanya. Ngayon, lahat ng mga ebidensya ay naging katotohanan na. Gumuso si Victor. Gerald, parati mong pinapakita na mabuti kang lalaki. Ganito pala ang binabalak mo, at best friend pa ni Mila ang loser na tulad mo. Maraming mga tao ang nagkagulo. Wahaha, hari siya ng gigolo. Medyo maputi siya kumpara sa iba, pero hindi naman siya kagwapuhan. Paano siya naging popular sa maraming mga babae? Hindi mo alam ito, ngunit gusto ng ilang mga kababaihan ang ganitong uri ng tao. Ang bawat tao ay abala sa pakikipagdaldalan. Nag-aalab sa galit si Luke at handa na siyang lumaban. Smack! Malakas na sinampal ni Jen ang kanyang muka. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Umalis ka sa pagmumukha ko. Naging hysterical si Jen. Si Luke ay nakakainis, ngunit kinaya pa rin siyang harapin ni Jen. Gayunpaman, kung pinagbuhat ni Luke ng kamay si Mark Crawford, papatayin niya si Luke bago pa siya magkaroon ng ideya kung ano ang nangyayari. Jen, mahal ko, sinaktan mo ako, para sa iyong boy toy, sinaktan mo talaga ako. Nagdadalawang isip si Luke mula sa kahiyan, ang kanyang mga kamay ay nakakamao habang siya ay tumalikod at naglakad. Sa kanyang pag-alis, binigyan niya si Gerald ng isang huling babala. Ang mga tao ay kumukuha ng mga larawan sa kanilang mga cellphone ngayon, at hindi na siya naglakas loob na magtagal pa dito. Nag-ring ang cellphone ni Gerald. Si Elena ang tumatawag sa kanya. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi na niya talaga alam. Hello? Narinig niya ang banayad na boses ni Elena. Mark Crawford, gusto kong ipaalam sa iyo na ang grand banquet sa katapusan ng buwang ito ay magaganap sa Heaven's Bounty Cruise Liner. Nagpareserba na ako sa pangalan mo, kaya kailangan nandoon ka. Nang marinig ni Aiden at ng iba pa na darating ka, sobra silang masisiyahan. Ang Heaven's Bounty. Okay? Kung ganon, susunduin kita sa araw na iyon, Mark Crawford. Susunduin mo ako. Hindi na kailangan. Nakuha ko ang aking sariling kotse at dapat na kumuha ako ng isang lisensya sa pagmamaneho sa pagtatapos ng buwan na ito. Ipaalam lang sa akin kung saan pupunta at magmaneho ako doon sa sarili ko. Very good. Pagkatapos ay binaba ni Gerald ang tawag. Pagkatapos, nakita niya sina Danny, Jaislyn, Whitney, at Victor na lahat ay nakatitig sa kanya na may takot. Heaven's Bounty. Napabuntong hininga si Victor. Pupunta ka sa party sa Heaven's Bounty Cruise Liner sa katapusan ng buwan. Magmamaneho ka doon. Gerald, may kotse ka? Hindi makapaniwala na nagtanong si Whitney. Ang banquet sa Heaven's Bounty. Kung ang boy toy na ito ay makakasama din doon, siguro kilala niya na ang head ng Mayberry Group, pati na rin ang lahat ng mga mayamang bata sa North ay magpapakita doon. Ang buong internet ay magkakagulo sa event na ito. Anong ba ginagawa niya? Sinusubukan lang niyang hindi mapahiya. Tingnan mo siya. Ang mga manunood ay ngumisi sa kanya na parabang nanonood sila ng comedy. Nagdusa si Gerald sa lahat ng panunuyan na ito, walang ginusto si Gerald kundi ang magwala sa harap nila. Ito ay magiging simple lamang. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglakad papunta sa park, pumasok sa kanyang reventon, at magmaneho ng isang lap sa paligid ng campus. Gayunpaman, hindi iyon ang kanyang estilo. Kaya sabihin kung ano ang nais mo. Nagpasalamat si Gerald kay Jen at saka umalis. Tita, bakit nagmamayabang ang lalaking iyan? Tuturuan ko yan ng leksyon sa susunod. Tinitigan ni Danny ang likuran ni Gerald. Pagkatapos ay pumunta si Gerald sa driving school. Gerald, bigla niyang narinig ang boses ni Mila mula sa likuran niya. Tumalikod si Gerald. Nakita niya na si Mila iyon. Nandito ka para sa driving lesson.
Nakangiti siyang sumagot. Oo. Kukunin ko yung second test bukas. Oh, oo nga pala. Di ba kukunin mo ang third test sa araw na iyon? Dahil sa nangyari sa huling pagkakataon, umalia kaagad siya nang hindi natatapos ang second test. Kailangan niyang kunin ito ulit. Tumango si Gerald bilang sagot. Ayos. Sabay na tayo para pareho tayong papasa. Great. Tayo na sa driving practice. Nakita ni Gerald na masayang-masaya na si Mila. Dati, nauutal at nauutal pa siya kapag kasama niya si Mila. Kung gusto mong makita ang mundo, mabuting magkaroon ng mga kaibigan na may matataas na antas sa buhay. Talagang pinalawak nito ang kanyang pananaw. Nagsanay sila sa buong hapon at kinabukasan, silang dalawa ay nagtungo sila upang kunin ang kani-kanilang mga driving tests. Ang mga bagay ay naging madali para kay Gerald ay ang teorya at praktikal na mga seksyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang driver's license ay nakuha na niya. Dahil sa nakipagkasundo siya kay Mila, nagkita sila sa pintuan at sabay na nagtungo. Mas nahuli siyang lumabas kaysa kay Mila dahil 2 test ang ginawa niya. Pagkatapos niya sa kanyang pagsusulit nandoon si Mila na hinihintay siya. Sa oras na iyon, may isang batang mag-asawa din na kasama si Mila, nag-uusap ang dalawang ito tungkol sa isang bagay. Dahan-dahang lumapit si Gerald. Lahat ng tatlo ay naengganyo sa kanilang pag-uusap, at hindi napansin ni Mila lumalapit siya. Mila, bukod sa mga banquet ng pamilya namin, halos hindi ka namin nakita simula noon. Ano ang ginagawa mo dito ng mag-isa? Nakangiti ang dalaga, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mayroong isang mahina na panunuya sa kanyang tono. Oo nga, Irene. Hindi na talaga tayo nag-uusap. Pero masasabi ko na humahanga talaga ako sa'yo, siya ba ang bago mong boyfriend? Ang paraan ng pagsasalita sa kanya ni Mila ay kakaiba. Ito ay parang kaaway niya ang taong iyon na laging handang umatake sa isang tingin niya lang. Isang panghabang buhay na pagtatalo. Nagkaroon ng inis sa mukha ng guwapong binata sa tabi ni Irene sa huling linyang ito. Mila, kahit papaano, ilang buwan akong mas nakakatanda sa'yo. Dapat kang magpakita ng higit na paggalang kapag kausap mo ako. Wala ka bang natutunan na tamang asal? Tila nagalit si Irene. Tiyak na pareho silang Smith. Ang ama ni Irene ang uncle ni Mila. Kasama si Kylie, lahat sila ay pinsan niya. May pangit na kinalalabasan din kapag kasama mo ang mga taong kasing edad mo. Mula pagkabata, ang pantay na katayuan sa pagitan ng parehong mga batang babae ay palaging isang problema. Simula pa noong bata sila, pinag-aawayan nila ang lahat tulad ng ginawa nila mula noong sila ay maliit na bata pa lamang. Ito man ay tungkol sa mga pag-aaral o popularity, si Mila ay laging nauna kaysa kay Irene. Sa mga family reunions, isang bagay na laging gustong sabihin ng mga matatanda ay, Irene, sana may matutunan ka man lang mula kay Mila. Si Irene ay lumaki sa anino ni Mila, at ginawa silang mapait na magkaribal, palaging sinusubukang itaas ang isa. Matanda na sila ngayon, ngunit hindi pa rin nawala ang matagal na nilang galit sa isa't isa. Naririnig mo pa ito sa paraan ng pag-uusap nila. Ma'am. Alam ko, Mila. Palagi kang medyo mahiyain at mayroon kang mataas na pamantayan, at sa lahat ng iyon, pagkatapos ng maraming taon, wala ka pa ring boyfriend. Ano ba ang alam mo sa pag-ibig? Nakakross ang mga braso ni Irene at nagpatuloy siyang mangutya, nandito ka, nag-iisa tulad ng dati. Hindi makatiis si Kenneth na maiwan siya ng mag-isa, kahit sandali at palaging kailangang may kasama siya. Nahihiyang ngumiti si Kenneth Lee, ang braso nito ay nakahawak sa payat na baywang ni Irene. Kung tinulungan ni Kenneth na talunin ang kinamumuhian niyang kaaway, marahil ay nasa isang magandang kalagayan si Irene para ibuka ang mga binti niya para kay Kenneth. Sa katunayan, nagsimulang magalit kay Mila sa mga salitang ito. Matagal na siyang single dahil hindi siya natutuwa sa mga gustong manligaw sa kanya. Hindi niya inaasahan na makabangga niya ang kanyang pinsan na si Irene habang kumukuha siya ng kanyang driving test dito habang hinihintay ni Irene ang kanyang boyfriend, tila nagmamalaki sa kanyang panibagong bingwit. Matapos ang mga taon ng mapait na away, kahit na ang pinakamaliit na problema sa pagitan nilang dalawa ay maaaring humantong sa isang malaking pasabog. Si Mila ay malapit nang magwala sa sobrang galit, ngunit wala siyang masabi. Mila? Kanina pa nakatingin si Gerald sa malayo. Ngayon na natatalo na si Mila, oras na upang sumali sa pagtatalo. Ay! Gerald! Napatalon sa gulat si Mila nang makita siya. Hindi niya dapat nahuli si Mila na nanghihina. Hua, Mila, sino siya?
Tiningnan siya ni Irene mula ulo hanggang paa. Pagkakita ng simpleng damit ni Gerald, isang ngiti ang namumulaklak sa kanyang muka. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay mga taong kilala. Si Mila naman ay nananatili sa ganitong uri ng mga tao. At ang kaswal na paraan ng pagtawag ni Gerald sa kanya. Ibig bang sabihin nito ay may nangyayari sa pagitan nila? Kaibigan ko ito, Gerald. Ano anam? Sabi ni Mila nang walang pag-aatubili. Oo, akala ko ito na ang bayo mo, Erin. Inilahad ni Kenneth ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang relo, isang ginintuang Rolex, sa pamagitan ng paghamon kay Gerald. Ngunit kung siya ay kaibigan lamang, hindi na siya mag-aalangan pang gawin ito. Paano nangyari iyon, Kenneth? Sigaw ni Irene. Paanong posible na natagpuan ni Mila ang kanyang boyfriend habang siya ay isang ice queen? Bukod pa dito, tingnan mo lamang ang kaibigan niyang ito, ano ang suot niya? Boyfriend nga siya ni Mila. Mabilis niyang inatake si Mila, hindi inisip ang damdamin ni Gerald. Malinaw na siya ay itinuturing ni Irene bilang mas mababa sa wala. Haha! Humarap si Mila sa mga panlalait na ito, pero mas nasisiyahan siya kaysa sa nasaktan. Gaano ka kamali, Irene? Si Gerald at ako ay higit pa sa mga kaibigan, kami na. Dahil dito, tumabi si Mila kay Gerald at niyakap ang kanyang braso. Ang malambot na sensasyong ito, ang buong katawan ni Gerald ay biglang nanginig. Ngayon, siya ay naging boyfriend ni Mila Smith. Ito ay isang bagay na lagi niyang ninanais, ngunit hindi niya kailanman naisip na maging totoo ang kanyang pangarap dahil bigla ang pagbabago ng mga kaganapan. Komplikadong emosyon ang nararanasan niya ngayon. Samantala, sina Irene at Kenneth ay parehong tulala. Hey, Mila, sinasabi mo lang yan para makabawi sa akin, di ba? Kahit na wala ka sa iyong isipan at nais na makakuha ng boyfriend para makakasabay ka sa akin, siguro sa susunod kapag nakakuha ka na ng isang asawa na bibigyan ka ng magandang buhay, kailangan pa rin niyang maging isang kilalang tao, tama ba ako? Hindi tulad niya. Nga pala, hindi ko pa ipinakilala ng maayos si Kenneth sa'yo. Siya ang tagapagmana ng negosyo ng pamilyang Lee. Alam mo ba kung anong kotse ang minamaneho niya? Isang Ferrari. Dahil dito, Mila, talo ka na sa akin. Namumula sa mukha si Irene ngayon. Kaya, ngayon, Mila, hindi ka pa handa na aminin ang pagkatalo sa akin, ha? Ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha mo. Makikita natin kung sino ang makakakuha ng huling tawa. Tumanggi na umatras si Mila. Hey! At ano ang ibig sabihin nito? Ang kasintahan kong si Gerald ay isang mayamang tagapagmana sa kanyang sariling rights. Hindi lang niya ito pinaparada sa kung saan-saan, hindi katulad ng mga boyfriend ng ilang tao na hindi mapigilang magpakitang gilas. Mahigpit na hinawakan ni Mila ang magkabilang kamay ni Gerald. Talagang inilalagay niya ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Ahaha! Ano? Mayaman ang Gerald na ito. Gusto niya lang maging low-key tungkol dito. Gigil na gigil si Irene. Natalo mo ako doon, Mila, totoong nayalo mo ako sa oras na ito. Sa bagay na ito, talagang hindi na ako makikipaglaban pa sayo. Samantala, ang puso ni Gerald ay napuno ng pag-aalinlangan. Ilang sandali ang nakaraan, siya ay namangha sa kung gaano kaseryoso ang isang away bata na ito. Ang isang diyosa na tulad ni Mila ay muntikan ng magpatalo dahil dito. Tinatawag siyang boyfriend ni Mila para lamang ito sa laban niya kay Irene. Gayunpaman, ang huling bagay na sinabi ni Mila ang kinagulat ni Gerald. Mila, alam mo na ba tungkol dito? Naghihirap siya kung paano isiwalat ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan, ngunit ngayong sinabi ito mismo ni Mila, naramdaman niyang inalis ang isang bigat mula sa kanyang balikat. Gulat na nagtanong si Mila, alam ko ang tungkol saan. Tungkol sa akin na isang mayamang tagapagmana. Ano ang sinabi mo? Mayaman na tagapagmana, ikaw. Hahaha. Natatawang sinabi ni Irene. Si Mila ay hindi madaling ligawan at hindi siya maabot ng sinuman, ngayon, ang pinili niya ay isang weird na boyfriend. Baliw? Tumawa din si Kenneth. Kung ganoon, Gerald, kung pwede kitang tanungin, anong uri ng trabaho ang ginagawa mo? Ano ang business ng pamilya mo? Habang sinabi niya ito, muli niyang itininaas niya ang kanyang relo ng relo, na parang nababahala na baka hindi mapansin ng mga tao ang kanyang Rolex. Tinignan ng masama ni Gerald ang dalawa. Hindi kayo karapat-dapat na malaman ang tungkol sa negosyo ng pamilya ko. Buahahahaha. Nakahawak sila sa kanilang tiyan habang nagtawanan.
Hinawakan ni Mila ang shirt ni Gerald, pinakiusapan na huwag na siyang magsalita. Nasabi niya ang lahat ng iyon ngayon lang dahil nagpanik siya. Hindi niya inaasahan na sasakyan ni Gerald ang sinabi niya. Alam na alam ni Mila na si Gerald ay isang ordinaryong tao lamang at lagi din siyang binubuli. Nagkataon lang na nanalo siya ng loto. Nanalo man si Gerald o hindi, wala siya kumpara kay Kenneth Lee. Gusto lang ni Mila na higitan si Irene. Sa halip, naging malala lang ang sitwasyon. Habang ang silang apat ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga panloob na demonyo. Bang! Isang bote ang itinapon sa lupa sa sobrang galit. Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Gusto ko lang makuha ang lisensya ko. Gusto kong magsimulang magmaneho ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang dapat mong gawin basta makuha ko ang driver's license. Sumulyap si Gerald. Isang batang babae na nasa edad 20s ay nagtatampo sa kanyang boyfriend, parehong stylish ang damit nila. Siguro ang dalaga ay nabigo sa kanyang pagsubok kaya nagwawala siya. Huminahon ka, Mina. May naisip ako. Siguro pwede kong gamitin ang connection ko para makuha ang lisensyang iyon at ibibigay ko ito sa'yo kahit papaano. Humph! Tama lang. Hindi makatarungan na ang lahat ng iba pang mga babae ay makakuha agad ng lisensya. Alam ng kahit sino na mayroong isang bagay na mali sa kots ko, kung hindi man, paano pa ako bumagsak sa reverse parking? Kailangan kong makaupo sa Lamborghini Gallardo mo sa lalong madaling panahon para may pagmayabang ako ito sa dati kong school. Nawawala na sa tamang isip si Mina habang sinusubukan niyang magkatwiran sa lalaki. Mahinang bumuntong hininga si Gerald. Ang taong iyon ay tila pamilyar ngunit hindi niya masyadong maisip kung saan niya ito nakilala. Sin, Mina. Masigla silang tinawag ni Kenneth. Oh? Kenneth, kilala mo ang malaking lalaki na iyon na may lambo? Tanong ni Irene na habang sinusuklay niya ang kanyang buhok. Si Sin Gerard, senior ko sa Sunnydale University. Ang kanyang pamilya ay may pagawaan ng gatas, matagal na ang business nilang ito. Nang mag-check up ako sa kanya kamakailan, bumili lamang siya ng isang Gallardo na may halaga na $600,000. Grabe! Malinaw na nasisiyahan si Kenneth dahil kilala niya ang ganoon tao. Wow! Kalahating milyon para sa isang sports car. Ang galing! Nakikita ngayon ni Irene ang mga bituin. Ang Ferrari ni Kenneth ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo o higit pa. Napaka-sexy ng boses ng lalaking iyon. Tumagal sandali si Kenneth upang ayusin ang kanyang damit at saka nagmamadaling lumingon para mangamusta kay Sin. Kenneth, ikaw nga? Habang papalapit siya, agad na pinahinto ni Mina ang pag-iyak niya at lahat ay nagsimulang nagkamustahan. Coincidence ito. Kung iisipin mo, maraming taon na mula noong graduasyon. Yo, tingnan natin ito. Meron kang Ferrari. Ang ganda. Natawa si Sin. Ano ang kots ko kumpara sa Lamborghini mo? Oo nga pala, nakuha mo na ba ito ngayon? Gusto kong makita ito ng malapitan. Kumapit si Irene sa braso ni Kenneth at ninisyan niya si Sin. Masasabi na pagbati niya iyon. Oh, ikaw siguro ang girlfriend ni Kenneth, si Irene. Ang kots ko ay nandyan mismo, haha. Tingnan mo lang kung gusto mo, hindi naman ito espesyal. Kalahating milyon ang halaga nito at halos wala na itong halaga sa akin ngayon. Pagkatapos mong tingnan ito, maghanap tayo ng kakainan. Sa pagsasabi nito, pinangunahan sila ni Sin ng pabiro. Hoy! Mila, ayaw mo ba itong makita? Oo nga pala, mas okay kung wag na lang. Kahit na makita mo ito, hindi naman kaya ng boyfriend mo na bilhin ito. Hindi tulad ni Kenneth, na mayroong isang Ferrari. Oo nga pala, Mila. Kailangan mo ba ng kaunting pera pang gastos? Sana maintindihan mo. Kung hindi lang nag-alok si Sin na kumain, sasabihin ko sana kay Kenneth na isakay tayo sa sakyan niya. Pero dahil aalis kami kasama si Sin, pwede kang magtanong kung kailangan mo ng pera para sa isang taxi. Niyakap ni Irene ang kanyang sarili at humagikik. Kailangan niyang magpabida sa kanyang kalamangan. Walang pakialam si Mila kung ibang tao ang magmamataas sa kanya. Ngunit ang babaeng ito, na palagi niyang tinatalo sa lahat ng mga bagay sa mga nakaraang taon, sa wakas ay may kalamangan na sa kanya nang gigigil si Mila dahil dito. Anong pakialam ko? Walang namang may gustong makita ito. Naglalaway ng apoy si Mila at hihilahin na sana niya si Gerald paalis. Tingnan natin.
Biglang kinuskos no Gerald ang kanyang ilong. Noong una, naramdaman ni Mila na gusto niyang makita ang Lamborghini na ito, at siguradong ayaw niyang umatras mula sa pagmamaliit sa kanya ni Irene. Pangalawa, gusto mismo ni Gerald na makita ito. Interesado siyang gumawa ng paghahambing laban sa kanyang sariling Lambo. Mas mahalaga pa dito, mayroong isang bagay na pamilyar sa dalawang iyon. O sige, tingnan nating lahat. Ngunit kaibigan lang ni Sin si Kenneth, wag niyong asahan na ililibre niya din niya kayo. Ngumisi si Irene. Inakay ni Gerald si Mila patungo sa kanila. Sa sandaling makira ng mga mata niya ang galardo na iyon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na parang nakita niya sila dati. Ang dalawang ito ang kasama ng salesperson na iyon, noong si Gerald ay namimili para sa kanyang kots. Ang batang babae ay nakasuot ng mabigat na makiop sa oras na iyon. Ngayon, kailangan niyang mag-test kaya light makiop na lang ang nasa mukha niya. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo si Gerald na makilala sila. Naalala niya ang dalagang ito na si Mina ay nakaupo sa kotse at tumanggi siyang lumabas. Haha, napakaliit ng mundo. Masasabi mo talaga na ang sports car na ito ay nagkakahalaga ng higit sa kalahating milyon. Napakamahal nito. Kakaiba talaga. Sin, pupunta ba tayong lahat sa sakyan mo mamaya? Nainggit si Irene. Walang problema. O Kenneth, nandito pala ang mga kaibigan mo. Napalingon si Sin nang mapansin niya sina Gerald at Mila. Siyempre, ang napansin niya ay hindi si Gerald, ngunit sa gayon, ang nakasisigla, nakakaakit, at ang bukod tanging kagandahan na nagngangalang Mila. Napakaganda talaga niya. Mas maganda pa kaysa sa girlfriend ni Kenneth na si Erin. Hoho, ito ang aking nakababatang pinsan, at ang loser sa tabi niya ay ang boyfriend niya. Mapangot niyang inanunsyo ni Irene. Binigyan niya ng partikular na diin sa salitang boyfriend na parang gusto niyang ang bawat isa na ibigay ang atensyon sa katotohanang iyon. I see. Ngumiti ng husto si Sin at umakbay upang makipagkamay kay Mila. Makikita ang hindi nakatagong pagnanasa sa kanyang mga mata kaya umatras si Mila sa kanya. Ang pagkakamay ni Sin ay naharang ni Gerald sa halip. Kamusta ka? Arch. Napakunot ang noo ni Sin, naiinis siya dahil nakikipagkamayan siya sa isang talunan. Habang nakakunot, tiningnan niya si Gerald ng saglit. Paano ka? What the hell? Ikaw na naman. Agad niyang nakilala si Gerald at bigla siyang napahinto. Sa katunayan, nanginginig siya dahil hindi siya makapaniwala. Hindi dahil si Gerald ay may pangit na itsura, ngunit dahil madali siyang mapaghinalaan na isang ordinaryong tao kapag may mga taong nakapalibot sa kanya dahil sa kanyang ordinaryong damit. Hindi siya ang nakakaakit na uri ng tao. Sa sandaling ito lamang nakita ni Sin ang kanyang presensya at naparalisa siya sa pagtuklas na ito. Siya si Mer Crawford na nagbayad ng halos $3 milyong para sa isang kotse nang walang kahirap-hirap. Aba, Mer Crawford. Mabuti at nagkita tayo ulit. Masiglang kinamayan ni Sin ang kanyang mga kamay. Ano? Tumawa si Irene. Sin, ano ang tawag mo sa kanya? Mer Crawford, nandito ka ba para samahan ang girlfriend mo para sa kanyang driving test? Sa araw na iyon, natuklasan na ni Sin ang katotohanan tungkol kay Gerald. Isipin mo, $2.5 million ang ginastos niya nang hindi man lang pinagpapawisan. Iyon ang totoong kayamanan. Narinig din ni Sin ang iba pang mga balita tungkol dito. Bagaman hindi sila direktang naugnay sa misteryosong Mer Crawford, alam na niya ngayon na ang manager Lamborghini dealership ay isang taong kilala sa loob ng pangkat ng Mayberry. Kahit siya ay nagpakita ng labis na paggalang kay Gerald. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi. Parehas lang kaming may test ngayon. Kahit na ang mga taong ito ay naging masungit sa kanya dati, makikita ang maayos na pagtanggap sa kanya ng mga ito ngayon, kaya sumagot siya ng may kagandahang loob. Sina Irene at Kenneth ay lubos na nalito sa lahat ng ito. Ito ba si Sin na pinag-uusapan nila? Bakit ipinakita niya ang ganoong paggalang sa isang walang pera na walang kabuluhan na tulad ni Gerald? Paanong hindi sila magugulat dito? Kung sakali, paano kung ganito, sir? Nagkataon lang na papunta ako sa direksyon ng Mayberry University. Pwede ba kitang alukin na ihatid papunta doon? Masayang sinabi ni Sin. Kailangan niyang gumawa ng mabuti sa isang tao na tulad ni Mer Crawford. Ito ay magiging napakalaking pakinabang sa kanya. Dahil pareho na din naman sila ng dadaanan.
Hindi na tumutol si Gerald, at okay din si Mila dito. Sa oras na iyon, naiwan na nakatayo roon sina Irene at Kenneth, iniisip kung bakit naiwan sila. Si Gerald Sa palagay mo nagsasabi ng totoo si Mila? Tungkol kay Gerald na isang lihim na mayamang tagapagmana. Bakit pa pala siya trinato ni Sin ng ganyan? Ang ekspresyon ni Irene ay isang magandang tanawin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na patumbahin ang nemesis ni Mila. Hinayaan niya si Irene na tamasahin ang mapait na lasa ng pagkatalo ng isang beses. Ipinaalam sa kanya ang kahihiyan ng hindi man lang nakataas ang kanyang ulo. Sapat na dahilan para kay Irene na bulgar niyang ipinagmalaki ang boyfriend niya at pera ng tao ito, basta't ito ay isang bagay na mayroon siya na wala sa Mila. Galit na galit si Irene. Humph! Irene, huwag kang gumawa agad ng konklusyon mo, mahinang sinabi Kenneth. Mayroon akong sariling mga koneksyon sa Mayberry University. Maghintay ka lang habang inaalam ko kung ano ang meron sa Gerald na ito. Kung sa bagay, hindi lang si Irene ang natalo sa oras na ito. Labis na na-offend din ni Gerald si Kenneth. Nang may hatid ni Sin si Gerald, naglakas loob rin si Sin na hilingin ang contact information ni Gerald. Isang matalinong nilalang ang taong ito. Halos hindi makatanggi si Gerald dahil ginawan siya ng isang pabor ni Sin. Mas mainam na magkaroon ng kaibigan kaysa kaaway. Tinanggihan din ni Gerald ang alok ni Sin na kumain. Sina Gerald at Mila ay naglakad ng magkasama pabalik sa campus. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay naglalakad ng magkasama. Gayunpaman, hindi kasing awkward nang nangyari ngayon kumpara noong huli silang nagsama. Kung sa bagay, tinawag siya ni Mila na boyfriend. Si Gerald ay hindi isang tanga na siya ay magiging masaya sa pag-asang maging isang fake boyfriend ni Mila. Ngunit, ang kinakatuwa niya ay tunay na may nararamdaman siya kay Mila, at sa isang maikling sandali, naging para sa kanya si Mila. Isa talaga itong paradox. Gusto niyang maging masaya tungkol dito, ngunit hindi siya dapat magalak sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya nagalit, ginamit lang siya ni Mila. Ito ang nararamdaman niya tungkol sa lahat ng ito. Gerald, humihingi ako ng pasensya, sa nangyari ngayon, hindi ko napigilan ang ko sa sarili ko, kaya sinabi ko sa kanila na boyfriend kita nang hindi man lang humihingi ng pahintulot sa'yo. Nahiya si Mila tungkol sa buong pangyayari na ito. Ayos lang. Hindi ba okay ngayon? Ipinagtanggol mo ang iyong pride, at sa loob ng mahigit isang oras, nagkaroon ako ng isang napakagandang babae bilang girlfriend, sabi ni Gerald. Tiningnan niya si Mila. Gerald, kailan ka natutong maging isang sweet talker kagaya ng ibang mga lalaki? Ayoko pa naman ng ganoon. Ibig bang sabihin nito ay ayaw mo na din ako, ngayon? Sa lahat ng mga kapanapanabik na twists na naganap ngayon, mas matapang nang nagsalita si Gerald sa bawat sandaling lumipas. Wala na ang mga pagdududa niya tulad ng dati. Humph! Kahit na kinamumuhian ko ang ganitong uri ng lalaki, ayos lang kung ikaw ang gumawa nito. Hindi ako naiinis sa'yo kahit nasubukan ko. Sobrang nasiyahan si Gerald sa mga salitang ito. Pero Gerald, nararamdaman kong may tinatago ka sa akin. Si Sin na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Bakit napakagalang niya sa'yo? Hindi lang siya magalang sa'yo pero parang binubula ka niya. Hindi na kinaya ni Mila. Pakiramdam niya ay lalo siyang naguguluhan kay Gerald. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit naging kaibigan ni Gerald si Sin. Sa kanilang buong pag-usap, hanggat hindi ito binanggit ni Sin, hindi kailanman sasabihin ni Gerald na binili niya ang Reventon. Kiramdam ni Gerald na alam niya kung paano kumilos ng naayon. Natutunan ito ni Gerald. Sa oras na iyon, simpleng ngumiti si Gerald bago niya sinabi, hindi ba sinabi ko ito ng personal? Totoo na ako ay isang top second generation. Pero ayoko talagang talikuran ang buhay ko ngayon at ang mga kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit low-key lang ako. Siyempre, kaya naging magalang si Sin sa akin dahil dito. Kalokohan. Ngumiti si Mila nang sinabi niya, Gerald, napagtanto kong lumalala ka na. Walang katotohanan sa kahit anong sinabi mo. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin sa akin ang totoo. Okay, kailangan ko bumalik sa dormitoryo ngayon. Mark Crawford, ngayon na mayroon ka ng driver's license, sana ay magmadali ka at bumili ng isang mamahaling kotse para mo akong isama kapag nagmaneho ka. Umirap si Mila habang nagkukunwaring puno ng paghanga sa kanya. Huwag kang magalala. Sigurado na isasama kita kapag nag-drive ako minsan. Kahit na alam niyang hindi naniniwala si Mila sa kanya, tumango pa rin si Gerald.
Sa totoo lang, inaasahan talaga niyang nandito na ang kanyang driver's license. Pagkatapos nito, magmamaneho na siya kasama si Mila para masaya. Matapos magpaalam kay Mila, bumalik si Gerald sa kanyang dormitory. Pita, Gerald. Anong ginagawa mo? Napatay ang cellphone mo at hindi ka namin matawagan. Nagsimulang magreklamo si Harper sa sandaling bumalik si Gerald. Lahat sila ay abala sa pagpapalit ng kanilang mga damit sa sandaling ito. Lahat sila ay nagbibihis na parang pupunta sa isang blind date. Noong lumabas ako kaninang umaga, halos wala ng baterya ang cellphone ko. Pinatay ko ito kasi may driving test ako. Noong binuksan ko ito para gamitin yung text messaging app ko, automatiko itong nag-off. Sabi ni Gerald habang sinimulan niyang i-charge ang kanyang cellphone. Brother Harper, Benjamin, saan tayo pupunta? Kung hindi ka namin hinintay, nakaalis na sana kami. Bilisan mo, Gerald. Palitan mo ang damit mo. Bababa kami at hihintayin ka. Sinabi ni Benjamin habang nakatingin sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Ano ito? Bakit ang misteryoso mo? Naging sobrang interesado ni Gerald. Hey! Birthday ngayon ni Hailey. Sinabi niya na gustong niyang ipakilala sa amin ang ilang mga dalaga na kakilala niya, sasama ka sa amin. Bilisan mo? Ngayon ang araw kung saan ang ating mga kapatid ay hindi na magiging single. Si Benjamin ay nakangiti na parang isang napakagandang bulaklak. Hahaha. Congrats, pero papatayin ka namin kung hindi ka sasama. Bago pa natapos ni Gerald sa kanyang sinasabu, bigla na siyang sinugod ng kanyang mga kaibigan. Go, go, go. Hindi ko sinabi na hindi ako pupunta. Mapait nang umiti si Gerald. Gusto niya sanang magpahinga sandali. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi sundin si Harper at ang iba pa niyang mga kaibigan sa lugar kung saan mangyayari ang birthday ni Hailey. Ang lokasyon na napili ay isang lugar na tinatawag na Merlin Manor. Farm style ang istura nito. Ito ay tulad ng isang picnic kung saan ang lahat sa kanila ay maaaring kumain, uminom at tangkilikin ang tanawin ng magkasama. Ito ay isang magandang lugar para kainan. Bagaman ito ay isang napakasimpleng lugar, maraming mga mamahaling kotse ang nakapark sa paanan ng bundok. Malinaw na maraming tao na may mataas na katayuan at pagkakakilanlan ang nagnanais na pumunta sa lugar na ito. Una, ito ay tahimik at pangalawa, makikita dito ang kagandahan ng natur. Nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na bumalik sa simpleng buhay. Harper, Gerald, dito. Pagkalabas nila Gerald at ang iba pa sa sasakyan, si Hailey at ang iba pa ay naghihintay na sa pasukan habang kumakaway sa Harper at ang iba pang lalaki. Ang mga nasa dormitoryo ni Hailey ay nandito din, mayroon ding ilang mga magagandang dalaga na estudyante din at malapit din sila kay Hailey. Nakatingin silang lahat sa direksyon ni Gerald. Kung sa bagay, karawan ni Hailey at sinabi na niya sa kanila na pupunta din dito ang mga roommates ni Harper. Lahat sila ay single. Ang mga kaibigan ni Hailey ay single din sa makatuwid, ang mga lalaki at babae ay malinaw na mayroon lamang isang malinaw na layunin ngayong araw. Lahat sila ay umaasa na makilala ang isang tao na karapat-dapat sa kanila ngayon. Gerald, nandito ka pala. Sa oras na ito, si Alice na nakatayo sa tabi ni Hailey, ay inayos ang kanyang buhok bago siya nakipag-usap kay Gerald. Palaging medyo awkward si Alice tuwing nakikita niya si Gerald. Kung sa bagay, sino ang taong napakababa ng tingin kay Gerald noon? Si Alice ayon. Ngayon, ang kalunos-lunos na mahirap na dati niyang kinamumuhian ay malamang na maging isang mayamang binata pala. Ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay hindi ganoon kasimple. Sa madaling salita, si Gerald ay maaring maging isang hindi kapanipaniwalang figura. Gustong lumapit sa kanya ni Alice. Birthday ni Hailey ngayon. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Hindi siya isang tao na nagtataglay ng galit at hindi rin siya naghahanap ng paghihiganti sa mga taong gustong makipag-ayos sa kanya. Sina Hailey at Harper ay tumingin sa kanilang dalawa bago sila nagtinginan. Tila parang gusto nilang magkatuluyan sila Alice at Gerald. Sa oras na ito, binati nila ang lahat at pinapasok sila sa isang kwarto sa manor. Habang naglalaan sila ng mga upuan para sa mga bisita, malinaw na maaga nang napag-usapan ito nina Harper at Hailey. Sinadya nilang ipagtabi sa upuan sina Alice at Gerald. Para kay Benjamin at sa iba pa, nakaupo rin sila sa tabi ng isang grupo ng mga babae upang mapadali ang komunikasyon. Nga pala, bakit hindi ko nakikita si Jaislyn sa paligid?
Tumingin sa paligid si Benjamin, napagtanto lamang na wala si Jaislyn sa paligid. Kaya, tinanong niya kaagad ito. Si Jaislyn ay lumabas kasama ang kanyang boyfriend. Kapag lalabas siya, kasama niya ang boyfriend niya, tumatagal na kasama niya ito ng isang araw o buong gabi. Naku, sinabi niya sa amin na hindi na namin siya hihintayin. Darating din siya mamaya at sinabi niya na bibigyan niya tayo ng isang malaking sorpresa. Ngumiti si Hailey. Sadya niyang binanggit ang katotohanan na may boyfriend na si Jaislyn. Ito ay dahil sinabi na ni Harper kay Hailey na si Benjamin ay may nararamdaman para kay Jaislyn. Paano ba natin sasabihin ito? Si Jaislyn ay medyo matapang. Bukod doon, may boyfriend na si Jaislyn. Nadama ni Hailey na mas makabubuting sabihin muna kay Benjamin ang tungkol sa bagay na ito. Nagpakawala ng sigaw si Benjamin at medyo naging awkward ang kapaligiran. Ngumiti si Alice bago niya sinabi, lalong naging misteryoso si Jaislyn nang makasama si Danny. Patuloy niyang sinabi sa amin kahapon na bibigyan niya kami ng isang malaking sorpresa, pero hanggang ngayon naghihintay pa rin kami. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Gerald na nananahimik. Oo nga pala, Gerald, alam mo ba na may relasyon si Jaislyn kay Danny na mula sa klase mo? Oo, alam ko. Siyempre, alam ni Gerald. Halos muntikan na silang mag-away noong isang araw. Si Danny ay maaaring ituring bilang kanyang kaaway. Gayunpaman, ayaw siyang labanan ni Gerald dahil maraming tao sa araw na iyon. Matapos isipin ito, naramdaman ni Gerald na dapat niyang turuan si Danny ng isang leksyon. Kung hindi man, si Danny ay magiging tulad ng isang langaw na patuloy na nang-inis sa kanya hanggang sa mamatay siya. Dapat lang niyang tapakan ito hanggang sa mamatay. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga bisita ay masayang nag-inuman at kumain ng mga pagkaing inihanda. Si Alice ay labis na banayad at mahaba ang kanyang pasensya. Patuloy siyang kumukuha ng pagkain para kay Gerald at partikular niyang pinili ang lahat ng pinggan na nagustuhan ni Gerald. Sa katunayan, medyo naantig si Gerald. Matagal na siyang minamaliit ng mga tao noong nakaraan. Kahit na mababa ang tingin sa kanya ni Alice noon, hindi kinamuhian ni Gerald ang katotohanang tinatrato niya siya ng mabuti ngayon. Nagpalitan din ng tingin ang bawat isa sa kanila. Tila na kung may mga tao man na magiging magpartner ngayon, ito ay sina Alice at Gerald. Bukod pa dito, si Alice ay katumbas ng isang diyosa na maagap at siya mismo ang nanghahabol sa mga lalaki. Pasensya na at nahuli kami. Ang pintuan ng kwarto ay biglang itinulak. Sa oras na ito, pumasok sina Danny at Jaislyn, na sinundan ng isang binata na may edad na 25 years old. Pasigaw na nagsalita si Jaislyn. Jaislyn, hinihintay ka namin. Bakit ngayon ka lang nandito? Danny, maupo ka na rin. Sino ito? Napatingin si Hailey sa gwapong binata na nakatayo sa likuran nila. Oh? Oh? Pinsan ito ni Danny, si Chad. Ang kanyang pamilya ay may business dito. Lumabas kaming tatlo para maglaro ng magkasama. Noong malaman niyang nagmamadali kami, inalok niya kaming ihatid dito. Nakangiting sinabi ni Jaislyn. Hello sa inyong lahat. Nag-aaral din ako sa Sunnyvale University. Nagtapos ako mga 2 taon na ang nakakalipas kaya pwede pa rin akong maituring na kapantay mo. He! Okay, dahil naipadala ko na rito ang aking kapatid at hipag, aalis na muna ako. Mag-enjoy kayo. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Ngumiti si Chad bago niya pinakita ang Maserati car key na nasa kamay niya. Dahil ikaw ay halos kapatid na din ni Jaislyn, Brother Chad, huwag ka nang umalis. May isa pang ekstrang upuan dito. Magalang na sinabi ni Hailey. Ito ay dahil kung hilingin nila sa kanya na umalis ka agad, hindi ito magiging maganda para kay Jaislyn. Kung sa bagay, sa iisang dormitoryo lang sila nakatira. Ito ay isang sobrang upuan lamang, gayunpaman. Hindi ba naman ako nanghihimasok sa birthday mo? Okay lang, cousin brother. Umupo ka lang. Hindi ko talaga masasabi ang malaking sorpresa ngayon kung wala ka dito. Ngumiti si Jaislyn at biglang nanlamig ang mga mata niya nang makita niya si Gerald na kasama nila sa kwarto. Matapang at mayabang ang mukha ni Jaislyn sa oras na ito. Jaislyn, ano ba ang malaking sorpresa na ito? Matagal mo na kaming pinapahintay. Bilisan mo na at sabihin mo na sa amin. Oo, tungkol saan ba ito? Lahat ng kanyang mga roommates ay naiinip na. Nang makita ni Gerald na nakatingin sa kanya si Jaislyn, bigla niyang may naintindihan. Ay naku!
Ang tinaguriang malaking sorpresa ay may kinalaman sa kanya. Siyempre. Sasabihin ko na ngayon sa lahat. Tagumpay na ngumiti si Jaislyn habang malamig na tinitigan ni Danny si Gerald. Magsisimula ako sa'yo. Diretsong naglakad si Jaislyn papunta kay Gerald bago siya sinampal nito sa muka. Napahinto si Gerald. Ang babaeng ito ay talagang namamatay na maparusahan. Tumayo si Gerald habang nakatitig kay Jaislyn. Pita! Sinampal lang ba siya ni Jaislyn nang walang anumang paliwanag? Tingnan mo? Gigolo? Jerk? Scumbag? Ano sa palagay mo ang tinitingnan mo? Nakakross ang mga braso ni Jaislyn sa harap ng kanyang dibdib at mukhang mayabang ang itsura niya. Gerald, napakahusay mo, tama ba? Ikaw, Gerald, dati ay pinapahamak kami sa harap mo, tama ba? Ako, si Jaislyn, akala ko dati napakahusya mo, Gerald. Naging malapi pa nga ako sa'yo, ngunit ang manhid mo sa akin. Bumaba ang tingin mo sa akin, di ba? Hahaha. Para sa kadahilanang ito, si Jaislyn ay nalungkot ng ilang sandali. Hanggang sa ilang oras lamang ang nakaraan ay partikular na nagpasya si Jaislyn na makipag-ugnayan sa mortal na kaaway ni Gerald, si Danny para maiinis at magalit si Gerald. Nitong isang araw lamang, natuklasan niya na si Gerald ay hindi ang second generation rich kid na si Mark Crawford. Isa lang siyang gigolo. Isang gigolo. Sumama pa si Danny kina Victor at Whitney tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon. Natuklasan nila na si Gerald ay hindi lamang gigolo ni Jen na nagtatrabaho bilang isang resepsyonista sa Wayfair Mountain Entertainment, ngunit isa rin siyang gigolo ng isang dalaga. Sa panahon ngayon, napakaraming guwapong mga kabataang lalaki na napakabongga na gustong kumilos na parang isang mayaman. Sa makatuwid, hindi nakapagtataka na maraming mga mayayamang kababaihan ang magiging interesado sa isang guwapo at matapat na binata tulad ni Gerald. Gayunpaman, kasalanan ni Gerald kung ginamit niya ang katotohanan ito upang kumilos na parang talagang kamangha-mangha siya. Jaislyn, anong ginagawa mo? Bago pa makapagsalita si Hailey, tumayo si Alice at nagsalita para kay Gerald habang nagtataka. Oh, Sister Alice, bakit ka nagsasalita para sa kanya? Ang dahilan kung bakit ko sinaktan si Gerald ay dahil sayo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang seryosong naloko ni Gerald. Kinakabahan na pinadyak ni Jaislyn ang kanyang mga paa. Ano ang pinagsasabi mo? Siya. Si Gerald ay hindi katulad ng inakala natin. Si Gerald ay isang gigolo na kinukuha ng iba't ibang mga babae. Ang mga babaeng iyon ay hindi lang siya pinagmamaneho kung saan-saan, pero binigyan din siya ng pera at binibilhan rin siya ng lahat ng uri ng mga bagay. Bukod dito, ang ilan sa mga babaeng ito ay hotshot sa Wayfair Mountain Entertainment. Kung hindi man, paano pa tayo madadala ni Gerald sa villa noong nakaraan? Inilahad ni Jaislyn ang lahat ng nakita niya sa kanyang sariling mga mata at lahat ng mga haka-haka na nalaman niya tungkol kay Gerald. Natigilan ang lahat at tumingin sila kay Gerald na hindi makapaniwala pagkatapos makinig sa mga salita ni Jaislyn. Pwede akong magpatotoo na ang Jen na hinahabol ko noon ay maraming koneksyon sa maraming malalaki at makapangyarihang lalaki sa Mayberry City. Hindi ako natatakot sa kahit sino na pagtawanan ako o tratuhin ako bilang isang biro. Ang dahilan kung bakit ako ay labis na naghabol sa pagkabalisa kay Jen ay dahil sa kanyang mga koneksyon at resources. Naramdaman kong magiging kapaki-pakinabang ito para sa aking career. Sa hindi inaasahan, si Gerald ay ginagamit din ni Jen. Bukod pa dito, narinig ko kay Victor, ang Vice President ng Student Union, na nagsasabi na maliban kay Jen, mayroong isang dalaga na may-ari ng maraming chain ng commercial buildings ang nagbigay din kay Gerald ng ilang mga bagay. Tumayo si Chad habang tumatawa. Paano ito nangyari? Paano ito magiging posible? Hindi makapaniwala si Alice. Natulala din ang lahat ng mga dalaga dahil hindi nila alam ang gagawin. Sa katunayan, palagi nilang naisip na si Gerald ay isang napakamisteryosong binata. Upang maging matapat, kahit na alam nila na hindi sila maihahalin tulad kay Alice, lahat sila ay palihim na nakikipaglaban para makuha ang kanyang atensyon. Bilang isang resulta, ang kapaligiran ay naging napaka-awkward at nakakahiya kapag sila ay gumawa ng isang hakbang para makaalis sa lugar na iyon. Pwede akong magpatunay tungkol sa mga damit na natanggap ko. Sa oras na ito, isa pang dalaga ang tumayo. Ang tumayo ay si Hailey. Sa oras na ito, mayroon siyang isang komplikadong pakiramdam sa kanyang puso. Alam niya lang na si Gerald ay mabuting kaibigan ni Harper.
Gayunpaman, hindi talaga niya inaasahan na itatago ni Gerald ang lahat sa kanila o kaya ay lokohin sila. Sa makatuwid, naramdaman niya na kinakailangan niyang sabihin sa lahat ang alam niya. At si Harper ang nagsabi sa kanya nito. May isang babaeng bumili ng damit para kay Gerald at gumastos siya ng higit sa $15,000. Sa katunayan, ang damit na suot ko ngayon ay ang mga damit na ibinigay ng dalaga kay Gerald. Pagkatapos nito, ibinigay ito ni Gerald kay Harper. Hailey, ano ang pinagsasabi mo? Balisa si Harper. Sa katunayan, si Harper ay nagbibiro kay Hailey lang kay dati. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan na si Gerald ay talagang may paraan sa mga kababaihan. Pwede niyang utuin ang mga ito na bilhan siya ng anumang kailangan niya nang hindi man lang siya nahihirapan. Nabanggit din niya na si Gerald ay hawak ng babaeng iyon. Nagbiro si Harper na nais din niyang manatili sa isang babae. Sa oras na iyon, sinabi ni Hailey na hiwalayan niya si Harper kung may sinumang dalaga ang naglakas loob na tratuin siya ng napakaganda. Sinaway siya ni Hailey sa sobrang galit. Ito ay isang biro lamang sa kanila at hindi ito seryoso sa oras na iyon. Gayunpaman, kung ipapagsama ang mga bagay na ito sa nakaraan at sa lahat ng nasaksihan ni Jaislyn sa kanyang sariling dalawang mata, talagang nagsisimulang paniwalaan ito ni Hailey. Si Gerald ay isang boy toy ng mga babae. Natakot si Harper dahil patuloy na naging target ng lahat si Gerald. Sa makatuwid, dali-dali niyang pinahinto si Hailey habang hinihiling niya sa dito na huwag magsalita pa ang kalokohan. Hoy, Alice! Naniniwala ka ba na hindi ako nagsisinungaling sa'yo ngayon? Ilang daang libong dolyar iyan, hindi pa mailalagay ang katotohanan na ginamit ni Gerald ang kanyang shopping cart para makabili ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000. Nagtataka ako kung sinong babae ang nagbigay sa kanya. Ano ang ginagawa ni Gerald sa lahat ng pera na iyon? Sinusubukan niyang ligawan ka, Alice. Gusto niyang habulin siya ng Diyosa na si Alice, at gusto niyang ibigay mo ang iyong sarili sa kanya. Galit na sagot ni Jaislyn. Kung hindi nakita ni Jaislyn si Jen na napakabait at prinoprotektahan si Gerald, hindi maniniwala si Jaislyn na si Gerald ay ginagawang boy toy ng babaeng iyon. Ngunit ngayon, sobra na siyang naniwala. Masyadong mausisa si Gerald. Ano? Namutla si Alice dahil laking gulat niya nang marinig ang mga salitang ito. Ang iba pang mga dalaga ay nagulat din. Oh my God! Lumalabas na lihim na nakikipag-sex si Gerald sa maraming iba pang mga dalaga. Hindi talaga ako makapaniwala dito. Iniisip ko parati na siya ay isang matapat at loki ng tao. Oo, pero ito ay ang ating sariling kasalanan sa pagiging tanga. Kung si Gerald ay talagang isang mayamang pangalawang henerasyon, magkakaroon pa rin ba siya sa miserable na estado na ito? Hindi ba siya makakakuha ng anumang mga dalaga na gusto niya? Oo, nagkakaroon na ng katotohanan ang lahat kung siya ay isang gigolo. Ito ang pamamaraang ginagamit ni Gerald para maging isang gigolo na itinatago ng iba. Pinapakita niya sa mga tao na siya ay napaka-inosente, nakakaawa siya. Sa katotohanan talagang mayroon siyang napakamaruming puso. Siya ay walang iba kundi isang hangal. Ang lahat ng mga dalaga sa pangkat ay nagsimulang tumingin kay Gerald. Hahaha. Mapait na tumawa si Gerald sa kanyang isipan. Nagulat siya. Nagulat talaga siya sa dalawang rason na ito. Una, hindi talaga niya inaasahan na si Jaislyn, Alice, at ang iba pang mga dalaga ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang pagkatao. Bukod dito, si Jaislyn ay nag-imbestiga at tinitingnan ang kanyang background kahit anong mangyari. Tila parang mahirap talaga para sa kanila na tanggapin ang katotohanan na ang tao na patuloy nilang hinamak at minamaliit ay talagang biglang yayaman. Ang pangalawang punto na talagang ikinagulat ni Gerald ay ang pangangatwiran at kaalaman ni Jaislyn tungkol sa bersyon niya ng katotohanan. Ang mga napakasimpleng bagay ay napunta sa isang napakakomplikadong bagay dahil sa mga haka-haka ni Jaislyn. Gustong ipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili. Si Jan ay isang tauhan na nagtatrabaho para sa manor at si Elena ay anak lamang ng isa sa kanyang mga tauhan. Tungkol sa mga pagbili na ginawa niya gamit ang Universal Shopper's Card, iyon ay ibinigay sa kanya ng kanyang sariling kapatid na babae. Gayunpaman, alam ni Gerald na kahit nasubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, hindi maniniwala sa kanya si Jaislyn. Bukod pa dito, ipagpapatuloy niya ang pang-insulto kay Gerald at insultuhin pa niya ang kanyang kapatid sa puntong iyon. Kung may mga ngahas manlait sa kanyang kapatid, tiyak na hindi ito kakayanin ni Gerald. Ngayon ang birthday ng kasintahan ng mabuti niyang kapatid na si Harper. Hindi niya simpleng masabi o magagawa ang anumang gusto niya.
Kaya naramdaman ni Gerald na medyo naguguluhan siya. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Gerald na kalimutan na lang ito pansamantala. Makukuha na niya ang kanyang driver's license bukas. Sa oras na iyon, malulutas na ang lahat. Ito ay dahil nagpa siya si Gerald na oras na ito na lumaban siya. Pwede mong isipin ang anumang gusto mong isipin tungkol sa akin. Pero ako, si Gerald Crawford, ay may malinis na pagkatao, mahinang sagot ni Gerald. Gayunpaman, naisip ng lahat na umaamin lang sa kanila si Gerald nang sabihin niya iyon. Boom! Sa oras na ito, galit na sinipa ni Alice stool sa likuran niya. Si Alice ay walang alinlangan na naging katatawanan na naman sa lahat ng tao. Tunay na may magandang impresyon siya kay Gerald dahil sa nararamdaman niya na si Gerald ay hindi lamang mabuting personalidad ang meron siya, ngunit napaka-practical din niya. Bukod pa dito, parang ang kanyang background ay hindi kasing simple katulad ng itsura nito. Pwede talaga niyang isaalang-alang na makipagrelasyon kay Gerald at pareho silang magiging mag-boyfriend at girlfriend. Sa kadahilanang ito, inako ni Alice na lumapit kay Gerald nang walang pag-aatubili. Gusto niyang iguhit muli ang atensyon ni Gerald sa sarili. Ngunit ang resulta ay ayaw na niyang sabihin pa. Hailey, pupunta ako sa banyo. Napatulala siya at mabilis na nakabuo ng palusot para lumabas ng kwarto. Pagkatapos nito, balisang sumunod si Jaislyn sa likuran niya. Kung sa bagay, naramdaman niya na responsable din siya sa kadahilanan kung bakit naging ganito si Alice. Wala nagsalita sa mga kasama. Binalot ng katahimikan ang kwarto nang hindi bababa sa 10 minuto. Sa wakas, sinira ni Harper ang katahimikan. Anuman ang isipin ng lahat sa aking puso, naniniwala akong hindi ganoong klaseng tao si Gerald. Ang sinabi niya kay Hailey noon ay talagang isang biro lamang sa pagitan ng mga magkasintahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na seryosohin ni Hailey ang kanyang mga salita. Naniniwala rin kami kay Gerald. Tumango din si Benjamin at ang iba pang mga lalaki habang nakatingin kay Gerald. Tara. Sama-sama tayo mag-inuman. Sabi ni Harper. Bilang resulta, wala sa kanila ang nagtaas ng kanilang baso bukod sa mga roommates ni Gerald. Nakaramdam ng sobrang hiya si Gerald sa oras na ito. Si Alice ay tumakbo na sa labas dahil sa sobrang galit at siya ay nasa ganitong sitwasyon muli. Ang isang mahusay at kaaya-aya na birthday banquet ay naging ganito. Bukod pa dito, nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Kung nagpatuloy siyang manatili dito, natatakot siyang magdulot ito ng karagdagang kahihiyan kay La Harper at Hailey. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi na talaga siya pupunta. Sasabihin na sana ni Gerald na alis na siya. Sa oras na ito, biglang itinulak ang pintuan ng kwarto. Si Jaislyn ay nagmamadaling pumasok sa kwarto at tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kamay niya. Danny, may nanuntok sa akin. Kinakalagad nila si Alice kanina. Gusto nilang pilitin si Alice na samahan sila at uminom kasama nila. Ano? Nagulat si Danny nang marinig na sinuntok ang kanyang girlfriend. Ito ay talagang nakakahiya para sa kanya. Mabilis siyang tumingin kay Chad at galit siyang nagsalita, hindi ba nila alam kung kanino ang lupang ito? Talagang naglakas loob silang kumilos ng ganoon katapang at walang ingat. Sa tingin ko, ayaw na nilang mabuhay pa. Sa oras na ito, tumayo agad ang dalawang magpinsan at naglakad palabas na may isang kamay sa kanilang bulsa. Si Harper, Gerald, at ang grupo nila ay nagmamadali ding lumabas nang marinig na may nangyaring masama. Nalaman ni Gerald ang nangyari, sumisigaw si Jaislyn tungkol dito. Pumunta pala si Alice sa banyo kanina, sumunod si Jaislyn sa likuran niya at hinuhugasan ang kamay niya sa palanggana. Ang ilang mga kabataang lalaki ay lumakad at nakita na sina Alice at Jaislyn ang mga natatanging maganda sa lugar na iyon. Lalo na ito para kay Jaislyn na nakadamit ng napakasekswal. Isang binata na halatang labis na lasing ay lumapit para tanungin sila para sa kanilang numero, habang sinusubukan na hawakan sila ng hindi naangkop na parte sa kanilang katawan. Sinampal ng malakas ni Alice sa mukha ng lalaking iyon at sinuntok din ni Jaislyn ang lalaki sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, sinampal ng lalaki si Jaislyn, at si Jaislyn ay mabilis na tumakbo nang nagmamadali matapos na siyang masaktan. Tumawag ang binata sa ilan sa kanyang mga kaibigan na lumapit bago nila hinarangan ang daanan ni Alice. Patuloy nilang pinipilit si Alice na uminom kasama nila. Patuloy na sumigaw si Jaislyn habang tumatakbo pabalik sa kwarto. Pagkatapos nito, sumugod kaagad si Gerald at ang grupo nila. Sa oras na ito, ang dalawang partido ay nagharap na.
Mayroong 4 na kalalakihan na hinihila at pinipilit na sumama sa kanila si Alice. Lahat sila ay medyo bata pa at tila sila ay mga mag-aaral na halos kasing edad nila. Patuloy na tumatawag si Chad sa kanyang cellphone na parabang tumatawag siya para sa backup. Sa oras na ito, itinuro ni Jesslyn ang 4 na mag-aaral habang patuloy niyang minumura ang mga ito. Kahit na hindi nasaktan ng mga lalaking yon si Alice, lahat ng nangyari ngayon ay labis niyang kinalungkot. Ngayon, kakausapin ko ang bawat isa sa inyo. Dahil sa naglakas loob kang patulan ang aking hipag, wala sa inyo ang aalis sa lugar na ito nang hindi nasasaktan. Mayabang na sigaw ni Chad matapos niyang tumawag sa telepono. Pamilyar na pamilyar siya sa eksenang ito, at alam na alam din niya ang may-ari ng lugar na ito. Ang 4 na mga kabataang lalaki ay may kakaibang pananamit at lahat sila ay hindi natutuwa at hindi sumusunod sa oras na ito. Gusto talaga nilang makita kung ano ang gagawin sa kanila ni Chad. Falala. Hindi nagtagal, maraming mga van ang huminto sa harap ng pasukan. Mahigit 100 ng kalalakihan na may buzzcut ang lumabas mula sa kotse pagpasok nila sa manor. Ang manor ay biglang napuno ng mga tao,